Di ba 24 hours yung crypto? Paano naman natin malalaman na sa 24 hours na yun, saan doon yung best time for us to trade? Now, para malaman natin yan, kailangan natin gamitin ng Asian Session Range. Okay? Isa itong libreng indicator lang na matatagpuan mo sa TradingView. Okay? Now, I want you guys to click this one. Palaki natin yung ating monitor. No? Click natin yan. Tapos, hanapin lang natin yung Asian Session. Okay? Session Range. Now, eto na yun guys, yung Asian Session Range. Now, kapag na-click nyo na yun guys, ganito yung dapat na maging itsura niya. Okay? So, gayahin nyo na lang yung aking settings dito. I-uncheck nyo ngayon guys yung mga dapat i-uncheck. Alright? And baguhin nyo yung colors according to your preference. Pero sa akin, ang ginamit ko, Asian is red, London is green, and New York is yellow. Okay? Tapos, i-uncheck nyo na lang ulit yung mga dapat i-uncheck dito. Alright, now sa input naman, wala na akong binago dyan. And ganun din sa visibility, wala na akong binago dyan. Dito lang sa styles, okay? Now, kapag natapos nyo na yan, click nyo na lang yung okay. And ganito yung magiging itsura niya. Alright? Now, pagmasdan nyo ngayon guys, yung different sessions na meron tayo dito. Ulitin natin, red is Asian, green is London, and yellow is New York. Now, tingnan nyo guys dito sa Asian market, masyadong complicated, kaya mahirap basahin and mahirap mag-trade dito sa Asian market. Alright? Tingnan nyo. Paakyat, pababa, paakyat. Okay? Masyadong complicated. Pero tingnan nyo naman guys, yung London and New York. Isang direction lang halos, no? Paakyat at paakyat at paakyat. Okay? Kaya dito sa first example natin na ito, malalaman mo na agad na ay, mas madali nga palang mag-trade sa London and mas madaling mag-trade sa New York session. Now, between sa dalawang session na ito, mas pinipili kong mag-trade guys sa New York session. Bakit? Kasi mas maraming traders yung nagpa-participate during this time kaya mas magalaw yung market. Okay? So, that's around 8 p.m. Okay? Papuntang 12 midnight. Alright? Diyan mas magalaw yung market. Okay? Now, maghanap pa tayo ng other examples. Eto guys, kung mapapansin nyo, Asian market, paakyat, pababa. Okay? Pero yung London market or London session, paakyat lang. Halos hindi mo masyadong mapansin yung small fluctuation na nangyayari dito. And tingnan nyo naman yung New York session guys, mas magalaw, no? So, kung day trader kayo, scalper kayo, or mahilig kayo sa mga mabibilisang trades, sa New York session kayo mag-trade. Okay? So, kung mapapansin nyo, ayan, halos isang way lang pababa. Alright? Another example. Okay? Kung titingnan natin itong Asian market, paakyat, pababa, paakyat. Okay? That's around 8 a.m., no? Mga nasa around 8 a.m. to around 1 p.m. Or sabihin na lang natin around 5 p.m. Okay? Now, dito naman tayo ngayon sa London market or sa London session. Nasa around 3 p.m. to around 6 p.m. Okay? And dito naman tayo ngayon sa New York market. Yung sinasabi kong mas gusto kong mag-trade is sa mga areas na ito, no? Nasa around 7 p.m. to around 12 a.m. Okay? Now, uulitin natin, parehong may risk yung Asian market, London market, and New York market, no? Pero mas talagang risky lang yung Asian market. Sa New York session kasi guys, dito madalas nangyayari yung mga news, no? Kapag may nilalabas na news yung US government, madalas nagiging apektado yung galaw ng kahit anong market, mapa forex, crypto, gold, and kung ano-ano pa, no? Kaya kung mapapansin nyo, halos isang direction lang din. Kasi for example, naglabas ng good news yung US government, then expected mo na lang na paakyat talaga yung presyo ng halos lahat, no? Kapag kabaliktaran naman, naglabas naman sila ngayon ng bad news, i-expect mo na lang na pababa rin halos lahat. Okay? So, kaya ganun lang, no? Halos one way lang yung US market or yung US session na tinatawag. Okay? So, ulitin natin, ang best time for us to trade ay during New York session or London session. That's it for now. Sana may natutunan kayo. Kung nakatulong man ito sa inyo, please subscribe to our channel. Until next time guys, have a great day. Peace out.